if ever daw ba na mag-move na kami sa Philippines or uwi kami sa Pilipinas, madadala daw ba namin lahat ng mga goals na pinamili namin. So, kaka-daddy lang ni Ivan. So, dito naman, magluluto na tayo ng kichri. Sabudanan kichri. So, ayan, tignan natin kung paano lulutuin ni mommy, guys. So, dahil mag-aano na tayo ng sabudanan kichri, guys, kukuha tayo ng green chili dun sa may bakuran natin. Morning everyone! So for today, ito yung tinatawag nilang agyaras or fasting day. So during fasting day, meron lang specific na food na niluluto. And today, tatanungin natin si Mommy kung ano ba yung lulutuin natin. Mommy, good morning! Kemcho! Hukarash. So may sukarot. Aywan ni mix dal, na palak ni baji. So meron ditong ginawa si Mommy na mix dal na may kasamang palak ni baji. Ane, apramate su banawa, no? આપણા માટે સાબુદાનાની ખીચડી. Sabudanan khichdi. Palar dito? Okay. So, meron tayo ditong sabudanan khichdi. So, ganyan siya. And then, aanuhin na natin, guys. Tawag dyan. Lulutuin natin later. Pachi para banawa doon niya. At kala na yung banawa, no? Pachi mura. Pachi majay garam-garam. So, ito yung palak ni Baji for Ivan, which will be feeding him later. Mixed dal. And dito naman, na tayo nitong milk. And nandito ang baby Ivan natin currently sleeping. So, dahil na tayo ng sabudanan khichdi, guys, kukuha tayo ng green chili dun sa may bakuran natin. So, dito lang natin kinukuha yung mga kailangan natin, guys. Sujo, wash. Marcha. Wala daw green chili. Marigyaen. Aprahot, bawado siya tomato, mami jo. So, many tomatoes dito, guys, oh. So, kumuha si mami ngayon ng green chili. Ayan. Bataw. Ayan. Dito lang yun sa bakuran natin, guys. So, nangunguha si mami ngayon ng limro, guys. Doon sa kapitbahay namin kasi wala kaming limro. So, ayan. Sasabihin ko nga sa kanya na magtanim kami. Mami, kamapra na ivaivash limro. Naityo, marigyo. So, tinry daw nilang magtanim, guys. Pero, hindi daw tumubo dito sa may likuran ng bahay namin. Kaya lumayla. So, ito, guys, meron tayong nakuhang limbu, green chili, limro. Ayan. Batao. Kilulaya. So, ayan, guys. Oh. So, ngayon naman, guys, ang ginagawa natin is jirumito. Hene, mami? Jirumito sumate, che? Chas mate. So, for... તો કેરી ખાયું એને કાચી. Mast lage. So, ayun, guys. Itong jirumito na ginagawa namin ngayon, guys. Ito yung parang... ito yung parang asin. Pero nilalagyan nila ng little bit of spice na cumin seeds. So, ginagamit ito for the chas, for the buttermilk, for the juice, pampadagdag ng lasa. So, masarap yan. 1 kilo, for 1 kilo of this one, nakakaabot siya ng 6 months sa amin. And, naubos na kasi yung 1 kilo namin. Kaya, gumagawa na naman kami. And, for our, dito, meron tayo ditong green chili, limbu, hukewaya. Limro, curry leaves. And dito naman, guys, maraming binili si Mami na cha masala. So, titignan natin kung ano ang mga ito. Mami, susuche. Cardamom. This cardamom, guys, ito yung araw-araw nilang nilalagay. So, itong cardamom na ito, dinudurog nila, tapos nilalagay nila sa may chai. Tapos, meron silang paminta dito. Ayan, buong paminta. Tapos, tamalpatra. Tamalpatra naman siya Mami? Okay ba ya? Toj. Meron tayong toj. Tapos, meron tayo ditong Jaipur. So, meron tayong buong paminta ulit. Ano yan? Okay ba?
Lowing. So, ayan. ગોલ Mari. આ શું છે મમ્મી? ઘરની બનાવેલી. હું ઘરની? એ કેવી રીતે બનાવી દીધું? આદુ હુકવીને. તમે આદુ હોકવી દીધું પછી એમ કરી દીધું તમે એમ? મિક્સરમાં પીસી કરી. હા મિક્સર પીસી કર્યું પછી. એટલે હૂટ થઈ ગઈ. Hut. So, kapag ganito na yung jiromito natin, guys, okay na yan since brown na siya. Cute siya, ave. Smell આવે છે. So, okay na yung smell niya, guys. And then, lalagyan na lang natin yan ng salt and then, i-blender na natin and mix it all together. And then, ito naman yung tinatawag nilang jaipar. So, dito sa jaipar na to, idudurugin daw natin siya. Ayan. You have to go and pound it properly. So, it will be very, very small like that. So, kapag okay ng ganito, guys, ilalagay na natin sa mixer. So, wala na magiging problema. Ayan, dapat ganyan yung magiging end product. So, i-ready na natin itong mixer, guys. Para ipagsama-samahin na natin sila and i-blend na natin para gumawa na tayo ng chai masala. So, ito yung mixer natin. So, i-ready na natin itong mixer dito, guys. And then, pagsamahin na natin. Ayan. So, we have to put the jaipar first. Jaipar. Kailangan jaipar. Para ba? Mana po. Okay. So, kailangan jaipar na po. Ano siya? તેની તજ હોય નાખી દે. Touch. આમાં ને touch. ટુકડા કરજે હા કે. So, kapag okay na yung mixture, guys, ganyan yung magiging itsura niya. Ilalagay na natin itong mga to. Now, guys, okay na yung masala natin. Ihalo lang natin dun sa may adu na binlend ni Mommy. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, pagdating talaga sa mga paggawa ng ganito, guys, si Mommy talaga yung maaasahan mo. Sobrang galing niya sa mga bagay-bagay na ganito. So, apra કેટલા વરસ વાપરવાનું પછી 1 વરસ થઈ જશે. Okay. So, પણ આપરા આશરે 6 મહિના થઈ જશે ને? વધારે. So, usually guys, ito inaabot kami ng at least 1 વરસ હશે Mami. Apra sa bada time tiya. So, we will be using it for at least 1 year, I think. So, ayun guys. 1 year. And then, right over here, ito naman yung cumin seeds natin. So, sasama natin yan together with the salt. Kaya, praji rumiki butay. છાશ પિયા કરો, શરબત પિયા કરો. Rando na awet. So, kaka-daddy lang ni Ivan. So, dito naman, magluluto na tayo ng, okay, kichri. Sabudanan kichri. So, ayan, tignan natin kung paano lulutuin ni Mommy, guys. Singdana ni tolay. Singdana and tol. So, kailangan natin kumuha ng peanut and sesame seeds. First, the peanut and sesame seeds. Ayan, meron tayo ditong peanuts. And the sesame seeds is inside, I think. Dito sa may pinakadulo-dulo. Dito. Lutuin na natin itong sabudana. So, sabudana ito na may kasamang green chili, lemon, tsaka curry leaves. Tapos, meron tayong hinati dito na potato. So, ang first thing na kailangan gawin is પહેલી વાર આપણા ખાવાના છે તાલ અને ખાંડ જોડે બરાબર પહેલી વાર એવું પ્રોગ્રામ છે આપણા પહેલી કેવું પેલા તેલ ગરમ કરવાનું હતું પછી આપ શું કરવાનું મમ્મી મને શીખવાડ દો જીરું cumin seeds
And then you just have to put cumin seeds. After cumin seeds, apela cumin seeds mo ikune, pachi okay, peanuts, dana naam chane, dana. Now you have to put the dana. You just have to cook it properly and then put the other ingredients later on. Pachi limro, marcha. So I have to put this green chili and the limro. That's the green chili, guys, and this one is limro. After that, tol, sesame seeds. Then we will put the potato. Now we're gonna wait until this is guys, lumambot. Now we'll be putting turmeric powder, cumin powder, and then garam masala. Awe badu mix karawano. Salt, namak. Then after that, pachi sabudana. Mix karawano, pachi sabudana. Charta lagi. Charigya siya. Charigya pachi sabudana. Mau serius siya naman. Hacho ko. Mato ko. Ibrito moro ko. Bau karak sa limbu kyo. Karak na para mo. Nagbabasa ako ng mga comments dito, guys, and merong isang nag-comment sa atin and tinatanong niya, very curious siya kasi nakikita niya siguro na palagi kami namimili ng mga golds. So ang tanong niya sa akin is, if ever daw ba na mag-move na kami sa Philippines or uwi kami sa Pilipinas, madadala daw ba namin lahat ng mga golds na pinamili namin? So unang-una sa lahat, guys, for now, wala kaming balak na tumira sa Pilipinas kasi dito talaga sa India yung binabalak naming mag-base. For now, hindi natin alam kung mag-iiba yung ihip ng hangin or what. Kasi 'di ba, malay natin na may magandang opportunity sa Philippines and biglang magbago yung isip ni Milan, ganyan. So for now, dito lang kami sa India. And if uuwi man kami sa Philippines, madadala daw ba namin lahat ng mga golds na pinamili namin? Yung mga pinamili kasi namin, guys, is mga biscuits. So, parang bawal yata. Or, pwede naman, pero bibigyan kanila ng tax for importing the goods. Parang ganon. For importing the goods, may tax. Ganyan. Tapos, kapag naman mga accessories for personal use, yung mga walang charge. Pero kapag maraming amount, and hindi nakapanipaniwala na sa'yo yung lahat ng mga golds na yon, mag-iisip sila na baka ibebenta mo dito sa Pilipinas and itatax din nila. So, ayun yung pagkakaalam ko. Ganun yung parang may limitations lang yung pwede mong mauwi sa Philippines. And if magmamigrate man kami sa Philippines, guys, ibebenta siguro namin lahat ng mga golds na pinamili namin. Pagkatapos, if ever, ibabang transfer namin yung mga pera. Hindi namin siya dadalhin via goods or via gold.
yung mga pera. So, magbabank transfer kami. Kasi nakapag-bank transfer na ako from here. I mean, from here, papunta ng Philippines. So, meron akong bank sa both countries. So, same name. So, walang gaanong problema. And na-inform ko na din yung bank ko sa Philippines regarding my transactions. So, ayun. Ganun yung way na gagawin namin if ever. Pero for now, guys, wala kaming balak na mag-settle sa Philippines kasi dito nga yung trabaho ni Milan, dito yung family niya. And meron nga silang mga farms dito kung saan siya din yung nag-handle. So, dito kami sa India talaga mag-stay for now. And then, yung mga goals na binibili namin, guys, siguro nagtataka kayo bakit lagi kami bumibili, no? Para kasi sa mga Indians, guys, especially, golds is a very good investment. Kasi yung amount ng gold, yung price ng gold, nag-i-increase siya over time. And instead of us putting our money in the bank, which have minimal interest lang, so, mas maganda na kung yung mga pera namin na dumadating, i-invest namin sa gold. Kasi, ang napansin ko, mas malaki yung interest na nakukuha ko kapag sa gold ko nilalagay. Kasi as time pass by, lumalaki yung value ng gold. Pero sa bank, very minimal lang, like 6% if sa fixed deposit. Kasi na-try ko na siya. Nag-fixed deposit ako. Kung sanang nilagay ko sa gold, times 5 na yung interest na nakuha ko kumpara sa interest na nakuha ko sa bangko. So, natuto na ako. So, yung mga pera ko ngayon, guys, in the form of gold na. Kasi parang transfer of money lang siya eh. Kaya biscuits yung mga binibili namin kasi limited lang yung service charge ng mga biscuits. Instead of mga sinusuot na ganito, mga manggalsutra, mga bangles. So, yung fixed deposits ko, sinira ko para bili ko ng mga golds na mga biscuits. Para if ever na nangailangan ako ng pera, ibebenta ko lang yung golds. And yung golds na yon, makukuha ko yung presyo niya dun sa presyo nung araw na binenta ko. Gets nyo ba, guys? Kasi kapag fixed deposit, kapag need mo na ng pera, tapos sisirain mo yung fixed deposit mo, hindi pa finish yung term na nilock-in period mo. Parang hindi mo makukuha yung full interest na na-earn mo. So, ganun siya. So, if ever, guys, na nasa investment kayo, gusto nyo mag-invest, I suggest invest on golds, especially gold biscuits. Ayun. Right now, bumaba ng kaunti yung gold. Pero if ever na hindi mo naman ibebenta for the next 20 years or 25 years, mas magandang mag-invest ka doon. So, ayun lang. Tip from me lang kasi natuto na kami this past 3 years. Nakita namin kung gaano kataas yung naging ng gold, naging presyo ng gold and all. Talagang magandang investment siya. So, ayun. My advice lang ha, depende sa inyo kung susundin nyo or hindi. So, ayun po. Thank you all for watching. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.